Oy, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Ka-Coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, nakabalik na po yung ating presidente mula sa kanyang matagumpay na pagbisita sa Russia. At naging maganda po yung kanilang pag-uusap po ni Putin. At ito, ang good news, Ka-Coffee. Marami tayong kababayan na nakakulong dyan sa Russia. At dahil po sa pakiusap ng presidente kay Putin, pinakawalan na po yan. At ang good news, dumating na po ngayon dito sa Pilipinas. Actually, kaninang madaling araw ito, dumating na po itong mga kababayan natin mula sa Russia na nakulong. Biruin mo ha, kung hindi ginagalang, kung hindi nirerespeto ng Russian government at ni Putin, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan papayag na pakawalan itong mga bilanggo. Yung ating mga kababayan na nakakulong dyan po sa Russia. Di ba? Sa madaling sabi, talagang nire-respeto si Presidente. Kahit saang bansa siya pumunta. Number one, hindi natin makakalimutan, no? Si Mary Jane Veloso. Di ba? Ang tindi ng kaso niyan. In fact, ilang beses nang muntikan bitayin yan. Life sentence po. Oh, nauun siya may yung pagbitay hanggang mapakiusapan ng Presidente. Ang Indonesian government, di ba? At pinauwi dito sa Pilipinas at dito niya na lang i-serve yung kanyang sentensya. Bagamat nakakulong pa siya ngayon, kahit papano po, maluwag na po yung dibdib ng kanyang pamilya dahil hindi na siya mabibitay. Dahil nasa Pilipinas siya, wala naman parusang bitay. Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos po yan. Di ba? Tapos sasabihin niyo weak leader, hindi ganyan ang weak leader na kaya magpauwi ng mga preso na kababayan natin. Kahit mabigat nga yung kaso Pero natin sinasabi na dapat tabusuhin yung ganyang sistema ha. Si Mary Jane Veloso, definitely, biktima siya ng illegal recruitment. Kaya siya napauwi. Ito mga kababayan natin mula dyan sa Russia, bagamat wala pa po mga detalye, nakarating po sa atin, ang mga kaso lang po nito ay immigration violation. Hindi po mga krimen na tsubugi sila ng tao, na nagnakaw sila, etc. Kundi immigration violation, pwede siguro yung iba overstaying, yung iba siguro walang papeles, working without permit, expired yung visa, etc. Yan po yung kanila mga violation. Problema, mahigpit kasi sa Russia, kinulong po sila, imbis na i-deport na lang, di ba, sa Pilipinas. Pero, ito po yung litrato na yan. Sinalubong po sila ng mga opisyal ng gobyerno. Dumating na po sila sa Pilipinas. Kabasahin ko lang ito ha. Na 4 hours ago, ibig sabihin, kanina pong madaling araw ito, no? Sinalubong po ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga Pilipinong na-detain sa Russia paglapag po nila sa NAIA Terminal 1. Ngayong madaling araw, actually, June 21, madaling araw po, kaya magandang regalo po ito lalo na sa mga asawa nito mga OFW na ito, dahil ngayon po Father's Day, magandang regalo po ito, yung mapauwi sila sa Pilipinas mula sa Russia, and I think mukhang libre pa po yung pagpapauwi sa kanila, sinagot na po ng gobyerno ng Pilipinas, so di ba saan ka pa? Pero natin sinasabi sa mga kababayan natin, ay violate natin yung immigration rules ng iba't ibang bansa, di ba? Kasi paano kung wala si Marcos, hindi kayo mapapauwi, di ba? So, doon tayo sa legal. Huwag tayong mag-engage into illegal activities, lalo na po kapag nasa ibang bansa, lalo na po sa mga bansa na napakahigpit. Halimbawa sa Russia, alam niyo naman ang Russia, di ba? Napauwi sila matapos hilingin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanila pong bilateral meeting ni Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit dyan po sa Kazan, Russia noong June 17. Okay, sabi ng mga tangandilis, si Marcos nagsayang na naman ng oras, nagsayang na naman ng pera, nagpunta na naman sa Russia, nagjunket na naman, naglagalag na naman. Ano to? Isa ito sa major accomplishment. Ilan to? Ilang OFW ito? More than 20 ito Kung nagjunket lang ang presidente, o kung hindi siya tumuloy, sige, dahil sabihin natin ayaw niyong gumastos ang gobyerno ng Pilipinas, kung hindi siya tumuloy dyan sa Russia, ano mangyayari sa mga tao na ito? Ay, mabubulok na lang sila dyan. Ano yung mangyayari sa mga kababayan natin? Kamag-anak nila dito sa Pilipinas na umaasa sa mga taong ito, kaya nga ng ibang bayan yan para magtrabaho, para sa kanilang pamilya. Hindi nabubulok sa kulungan. Pero itong ginawa ni Marcos, pinakiusapan ng gobyerno ng Russia, pauwi niyo na po dito sa Pilipinas. Diba? Kasi ano yan ang Russia naman ay actually nabuo yung relasyon o yung bilateral relationship ng Pilipinas sa Russia panahon pa po ni Marcos Sr. yan. In fact, 50 years na yan, Ka-Coffee, no? Tama ba? If I'm correct, no? 50 years na po yung bilateral relations ng Pilipinas at ng Russia. Panahon pa ng tatay ni Marcos, that's the time, first time, no, na magkaroon po ng ugnayan
ang Russia at ng Pilipinas, at first time din ni Presidente Marcos na makabalik o makapunta diyan sa Russia. 'Di ba? Kung iisipin mo, panahon ng tatay sinimulan, ngayon nagpapatuloy panahon ng anak. Ganyan katindi yung respeto ng Russian government sa mga Marcos. Kasi kung hindi niya nirerespeto yan, pakialam ko sa'yo, di ba? Bakit kita iimbitahan? Bakit kita i-welcome dito sa Russia? In fact, ang ganda ng salubong kay PBBM diyan sa Russia O paglapag yan lang ng eroplano, di ba? Yung may traditional, sila dyan pika-pika. Yung pagkain, ipinatikim agad yan kay Presidente Marcos. Bagamat kakaunti po yung mga Pilipino na nadyadyaan sa Russia, importante pa rin po na partner itong Russia. Kasi napakalakas po ng Russia. At napakalaking merkado po ng Russia. Makatutulong po siya sa expansion ng Philippine market. Number 1, tourism lang. Sige, napakaraming Russian, di ba? Pero ilan lang po ang nandito sa Pilipinas, ang pumasyal sa atin? More or less 30,000 Russian nationals lang po. O Russians ang pumupunta dito sa Pilipinas. So, pagdating sa usapin ng turismo, medyo hindi po engaging ang dating ng Pilipinas sa Russia. Kasi bibihira ka naman makarinig na Philippine government official na pupunta ng Russia para kausapin yung mga Russian businessmen, no? At yung Russian government, sige, mag-partner tayo, palakasin natin yung relasyon natin when it comes to tourism. So, isa po yan sa napag-usapan ng bilateral talk. Sidelines lang po yan, ng usapan ni Marcos at ni Putin. Pangalawa, yung energy security. Remember, nung nagkagulo dyan sa may gera po sa Iran at ng Estados Unidos, di ba? Yung Strait of Hormuz, sinara po yan. So, yung langis natin dumadaan dyan. So, kaya nagka-problema tayo sa supply ng langis. Actually, hindi naman talaga totally problema, no, na to the point na wala na tayong buffer stock, no? Pero mataas po yung presyo. Pero hindi na hinayaan ng gobyerno na maubos yung stock natin kasi ideally dapat may stock tayo ng more or less 2 months po ng supply ng crudo, ng langis, di ba? Kung hindi titigil yung gera dyan sa Iran at ng Estados Unidos, good thing ngayon meron na silang kasunduan, no? At kung hindi gumawa ng paraan ng gobyerno ng Pilipinas kung saan tayo aangkat ng supply ng crudo, ng langis, ano mangyayari sa atin? Baka tumaas pa o makabot pa ng 200 pesos ang presyo ng diesel. Pero anong ginawa ng presidente? Sa Russia tayo kumuha. Mabait ang gobyerno ng Russia sa Pilipinas. Binigyan tayo ng supply. Di ba, natatandaan niyo may dumating dito ng mga barko ng crudo. Tapos may pangalan pa ng barko MV Sara. Tapos ang sinabi ng mga taga-dilis kay Sara daw po yun. Even si Harry Roque nagpost no? Na parang indicator na raw yan na si Sara susunod ng presidente kasi may nakalagay doon MV Sara. Iyon lang po yung pangalan ng barko. MV Sara. Pero hindi po si Sara Duterte yung nag-angkat ng langis dyan sa Russia. Dahil national government po ang nakipag-usap dyan. Ito, babalik na naman ako sa tanong, no? Kung hindi tayo nirerespeto ng Russia, kung hindi mabait sa atin ang Russia, kung galit sa atin ang Russia, hindi tayo bibigyan ng crudo. Hindi tayo bibigyan ng langis. Not literally, bigay na libre, no? Siyempre may bayad, pero importante yung supply. Kasi kung wala tayong crudo, wala tayong langis, paano gagana yung ating ekonomiya? Diba? Paano gagana yung ating mga makinarya? Paano gagana yung ating mga sasakyan? Talaga madiderail yung economic activity dito sa Pilipinas kung wala tayong crudo. So, good thing, ang Russia, nag-supply po sa atin. In fairness, kay Secretary Garin ng Department of Energy, mabilis po yung kanyang pakikipag-usap. Parang in a matter of weeks nga lang, dumating agad sa Pilipinas yung supply ng enerhiya na yan. Ganyan katindi po yung respeto ng Russian government sa administrasyon ni PBBM. Tapos sasabihin ninyo, weak leader yan, etc. Pangalawa, sa mga nagsasabi na junket po yung pagpasyal ng ating presidente dyan sa China, sa Russia, definitely hindi po. Ngayong taon, 2026, si PBBM po ang chairperson ng ASEAN. Ibig sabihin, sa 11 na bansa na parte ng ASEAN, siya po ang pinaka-boss. Siya po ang pinaka-leader. Siya po ang chairperson. Every year, nag-iiba-iba po yan kasi pinapasa yan sa ibang bansa. So, ang nangyari po dyan sa Russia, ASEAN-Russia Commemorative Summit. Kumbaga, summit ng dalawa, ASEAN, pero pag sinabi mong ASEAN, 11 countries yan and Russia. So, nagkaroon ng ASEAN Commemorative Summit. Very important na nandoon ang presidente dahil siya nga po ang chairperson. Hindi lang ito usapin ng Pilipinas at Russia. Diba? ASEAN ito. Usapin ng ASEAN, isa pong malaking merkado at the same time ang Russia, partner po ng ASEAN, isang malaking merkado. At ang kumakatawan po sa ASEAN ay si Presidente Marcos dahil siya nga po ang chairperson ng ASEAN. So very important po yung kanyang pagbisita. Yung pakikipag-usap niya kay Putin, sideline lang po yan ng main event. Kasi ang main event po, ASEAN-Russia Summit. Pero syempre, pagkakataon na yan, nakausap ng ating presidente si Putin.
'Di ba? Tapos ang makikita mo sa mga DDS influencers, 'di ba, pinapakalat nila may yung mga ibang leaders, ibang opisyal nakasuot ng earphone, 'di ba? Tapos si Presidente Marcos daw hindi nakasuot ng earphone. Ano 'yun? Anong pinapalabas yung tanga yung presidente? Hindi nakikinig ang presidente. Napakababaw, 'di ba? Pero tingnan niyo yung results. Tingnan niyo yung accomplishments. Saan tatakbo itong mga Pilipino na to kung hindi tinulungan ng presidente makalabas ng Russia at makabalik dito sa Pilipinas, 'di ba? Yung energy security, pagpapatatag sa ugnayan ng Russia na isang napakalakas din na bansa. Hindi mo makukuha yun kung nagkulong ka lang dito sa Pilipinas, kung hindi lumabas ang presidente papunta dyan sa Russia para makipagpulong. Di ba? Wala lang talagang isip itong mga dinis na ito at panay ba siya presidente eh. Palibasa hindi kayo nag-iisip. Anyway, sige, hindi nyo naman kami mabubudol kasi kami alam namin yung nangyayari. Nakatutulong sa mga Pilipino yan. Itong mga OFW na ito, sabihin natin, sige, 20 lang sila o 24 o 26. May mga nanay yan, may mga tatay yan, may mga asawa yan, may mga anak yan, may mga pamangkin, lolo, kapitbahay. Tingnan mo yung effect niyan, sobrang dami natulungan, sobrang daming masayang Pilipino dahil sa paglaya ng mga Pilipino na ito na nakulong po dyan sa Russia, hindi naman dahil sa tsumugo sila ng tao, hindi naman sa nagnakaw sila, gumawa sila ng mabibigat na krimen, kundi immigration violations lang po. Magagaan lang po na krimen yan, it's just that mahigpit po sa Russia. Good thing may presidente, nakabalik na po sila sa Pilipinas. O siya, sige, komento po ang inyong opinion, ang inyong reaksyon. Lagay nyo dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook at di pa po kayo naka-follow sa aking Facebook page, mag-like and follow na po kayo. Mga nasa YouTube, of course, subscribe po kayo. TikTok, subscribe. And magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Bye-bye.